Hello everyone! Yes, nandito na naman tayo at gumawa tayo ng video. Ito namang gagawin kong video ay isi-share ko lang sa inyo. May nagtanong kasi sa akin, I think few days ago, kung ilan ba daw klase ng mga Pakistaning lalaki mayroon. Medyo nagulat ako ng kaunti. Nagulat ako doon sa tanong. Pero bigla akong naisip, ba't kaya naitanong niya sa akin? Siguro naman siya nanonood ng mga video ko kasi kilala ko siya personally at hindi naman siya Pilipina. Kumbaga, magkakilala lang kami pero hindi ko alam kung paano, bakit niya naitanong sa akin ang tanong na yun. At sigurado na marami sa atin ay ganun din yung tanong, lalo-lalo na yung mga in love sa mga Pakistaning lalaki, di ba? Lalo na yung mga in relationship, kung tawagin. Although, hindi kasi uso yan sa mga Muslim na lalaki, yung in relationship o girlfriend and boyfriend. Pero, hayaan na natin, hindi uso sa kanila pero uso kasi sa mga non-Muslim. So, pag-usapan natin yan in general. At saka sa totoo lang, may mga kahit naman Muslim ay ginagawa din yung mga bagay na ito na nakikipagrelasyon sila, although hindi naman kasi bawal pero they are not encouraging boyfriend and girlfriend relationship, but it is not prohibited or it's not a sin. Kaya lang, hanggat maaari sana ay huwag gawin ang relasyong ito. Iwasang magkaroon ng ganitong relasyon. Lalo na kung ang pamilya ng lalaki at babae ay napaka-konserbatibong Muslim. Yan po ay napakadelikadong relasyon. So dapat ay hindi po yan masyadong pinapubliko. Hindi ka dapat maging so proud to say that you have a boyfriend or a girlfriend, or mas maganda kung wag na lang gawin at kung talagang gusto ay magpakasal na lamang para maging complicated yung relasyon at wala kayong dapat katakutan. Pero depende kasi yun sa bansang iyong kinaroroonan at depende rin sa lugar kung saan ka nakatira dito sa Pakistan at kung anong klaseng o kung anong caste o kung anong klaseng pamilya ba yang mapupuntahan mo o pamilya ng asawa, boyfriend, anumang klase ng relasyon mayroon kayo or intimate relationship na mayroon kayo. Sinagot ko na rin yung tanong niya. I answered it in a simplest way. Sabi ko, Muslim or non-Muslim man, ay hindi natin masasabi kung exactly kung anong klase, but there is, in general, na masasabi nating pare-pareho sila. Like, for example, may mga lalaking responsable, hindi responsable. Honest at mayroong hindi honest. Kung mabait at hindi mabait. Caring at mayroong hindi caring at mayroong hindi. May respeto, hindi. Walang respeto sa babae. Kung mataas ang pride at mayroong hindi mataas ang pride. Mayroong matalino at mayroong hindi matalino. Katulad din ng mga babae. Swerte lang nating mga babae kung tayo ay mapupunta sa lalaking mayroong magandang katangian. At malas lang natin kung mapupunta tayo sa mga lalaking hindi maganda ang katangian. May mga katangian ng isang lalaki na hindi connected sa kanilang paniniwala o relihiyon. Maaaring ito ay yung talagang siya, yun talaga yung personalidad niya bilang tao at walang kinalaman ang kanyang relihiyon at paniniwala. Pero hindi rin natin maiaalis na ang pag-uugali o ang katangian, maganda man at hindi, ng isang lalaki ay influensya kung paano siya pinalaki o kung ano yung environment na kinalakihan niya at kung sino-sino ba o ano ba influensya ng mga taong nakapalibot sa kanya. Laki talaga ang nagagawa ng pamilyang kanyang kinagisnan. Kung ano ba ang kanilang kaugalian at kung paano ba sila pinalaki at kung ano ba ang inilagay sa kaisipan ng kanyang pamilya sa mga bagay-bagay na dapat niyang paniwalaan at dapat niyang isabuhay. Malaki din iaambag ng kanyang kapaligiran at mga taong nakasama niya o nakakasama niya habang siya ay lumalaki at hanggang sa siya ay tumanda. Kung ano ba yung mga nakasanayan niya o na-experience, yung mga bagay na yun kasi ang nakakaapekto sa pag-uugali ng isang tao. At dahil nga lalaki ang pinag-uusapan natin, ito ay about sa mga Pakistaning lalaki. Diba? Kapag lumaki sila doon sa conservative na pamilya, syempre, lumalaki dito sila na conservative. Kung ano yung paniniwala ng kinalakihan niyang pamilya, yun din ang kanyang nagiging paniniwala. Pansin natin na halos ng ugali, kilos at pakikipag-usap o yung mga actions niya with you o sa ibang tao ay ganun din. So kung ano yung mga nakita niya dun sa mga uncles, sa mga grandparents, lalong-lalo na sa tatay niya, yun din ang kanilang ginagawa. Kasi nga, yun ang kanilang kinalakihan o yun ang kanilang kinagisnan.
Yun nga, yung doon sa ugali na tinanong niya sa akin, kung ano ba talaga daw ugali ng mga lalaki. Siyempre, ang tanong sigurado, ang tanong lalaking mga Pakistani, kasi nga Pakistani din siya. At talagang ako pang tinanong niya, hindi naman ako Pakistani. Di ba weird? Kasi hindi naman ako Pakistani, pero ako talaga tinanong niya. Hindi mo nun masisisi, kasi alam nyo, yung mga babae kasi dito, we are lucky enough na compare sa kanila. Kaya dapat talaga unawain natin sila. Kung kulang man yung kaalaman nila sa maraming bagay, yun ay dahil sa limited nga yung kanilang access sa world. Although hindi naman lahat, pero mas marami kasi yung limited talaga. Kumbaga, hindi sila ganun ka-expose sa ano ba talaga yung totoong buhay. Hindi katulad ng mga non-Muslim woman, lalong alam natin kung ano ba talaga yung mga klase ng tao, ano ba yung klase ng mga lalaki. Depende rin sa experiences siyempre ng tao. Pero mas malamang talaga yung ating kaalaman sa kaalaman ng mga Pakistaning babae. At hindi natin sila pwedeng sisihin kasi nga sa access, doon sa limitation ng kanilang access sa world, okay? Or sa outside world. Pero hindi naman siguro ibig sabihin ay tanga na sila or wala silang alam. Nagkataon lamang na wala silang oportunidad para alamin ang maraming bagay. Swerte yung mga katulad nating lumaki sa ibang bansa at lumaki sa pamumuhay na may iba't ibang paniniwala o kulturang kinalakihan. Sa environment na marami tayong nakikita. Yung realidad ng buhay. Pero dahil nga sila most of the time, lalo na mga babae, ay nasa bahay lang, lalo na yung mga batang babae o yung mga dalaga na hindi talaga sila basta-basta din nakakalabas. So, limited yung kanilang access talaga at hindi rin sila basta-basta nakakagamit ng cellphone. Kung mayroon man po, ayan ay pinakamarami pa rin yung hindi talaga. Talagang controlled pa rin ang kanilang pamilya kasi nga dahil sa religion. Okay? Sa kultura at tradisyon. So, kung ganito din ang tanong nyo, yun nga po ang sagot ko. Lahat po ng klase din ng lalaki ay mayroon sila. Kung mayroong cheater ang mga non-Muslim na lalaki, mayroon din po syempre ang mga Muslim. Kasi tao din yung mga yan eh. Hindi din sila exempted. Hindi porket Muslim sila, perfecto na sila. Mayroon pa rin po mga Muslim na talagang hindi nasusunod yung talagang pinag-uutos ng kanilang reliyon. Katulad din yan dun sa mga born again, sa mga paris, sa mga Buddhist, di ba? O sa ano pa mang reliyon. Na minsan pa nga kung sino yung nagtuturo ng reliyon, ay sila pa mismo yung nakakagawa ng hindi dapat na gawin ng isang taong nagtuturo about sa reliyon. In general, yun nga, pare-pareho sila ng katangian. Mayroong katangiang maganda at katangiang hindi maganda. Nasa atin po yan talaga. Kung gusto mong makakita ng lalaking mabuti, although napakahirap, di ba? Minsan kasi iba yung pinakikita nila sa atin, sa totoong ugali nila pag nakasama na natin sila. So, minsan ang akala natin, lalo na yung mga long distance relationship, na very sweet kapag nasa malayo, na lahat halos, akala mo, totoong-totoo na, 100% honest, at talaga namang hulog na yung loob mo. Akala mo talaga yung taong yun. Pero kahit isipin nyo na lang, kahit nga yung mismong kasama mo na, o yung mismong nasa same na kayong lugar, halos araw-araw na kayong magkasama, hindi mo pa rin makuha talaga yung totoong ugali niya, ay lalo pa yung ibang, lalo na yung nasa ibang lugar, di ba? Yung mga nasa long distance relationship. So we cannot judge the person kung ano yung pinakikita niya na talagang ganun siya unless nakakasama na natin yan kaaraw-araw sa ating pamumuhay. Pero there are signs, okay? There are signs na masasabi natin na bad or good ang isang lalaki. Or beware of the signs and be smart observer kung ano ba talaga yun. At huwag maging bulag, huwag din maging di. Para makita talaga natin kung anong klase ng lalaki itong lalaking gusto natin o umiibig sa atin. Para kahit papano kung magkamali man tayo, hindi ganun kagrabe. Mahirap talaga explain. Basta yun lang. At lagi pong ang desisyon, pag gusto nating malaman, ay lagi po yung nakadepende mismo sa atin. Kung paano nating makikilala ang isang lalaki. Actually, kapag nagmamahal ka kasi minsan, hindi mo nakikita yung masama eh. You are accepting the bad part of our partner. Kaya hindi na natin yung pinapansin. At dahil nga ini-embrace na lang natin kung anong bad yung nakikita natin. At ang kadalasan na lang natin tinitingnan ay yung good. Ang klase ng lalaki mayroon dito sa Pakistan. Hindi naman kasi ako Pakistani, pero sa nakikita ko at sa naoobserbahan ko doon sa mga
napapangasawa din ng ating mga kababayan, dito din sa mga Pakistani babae na napapangasawa nila, at saka sa mga nababasa natin sa news, di ba? Kaya ng drama ng Pakistani, pinapakita din doon ng iba't ibang nilang pag-uugali at kung paano nila tratuhin ang kanilang pamilya, ang kanilang asawang babae, kanilang pamilya. So manood kayo, makikita nyo doon yung iba parang makatotohanan talaga yung drama. Mayroon naman sa YouTube na translated to English. So, para maintindihan nyo, sa YouTube kayo manood. May mga drama doon na talagang may pagkahawig sa tunay na nangyayari dito sa Pakistan. Okay? When it comes to woman and man relationship or when it comes to marriage. Always keep in mind, wala po yan sa reliyon, wala din po yan sa lahi, wala din po yan sa profession o sa educational background. Yan po ay talagang minsan nasa tao. Basta ang lagi natin ilagay sa ating isip, there is bad and good. Sometimes nga, ang pinaka nakakalungkot ay yung sobrang bad na isang lalaki. So, be wise, be a good observer, at don't depend to others. Depend to yourself. Ikaw mismo ang umalam kung ano ba yung hindi maganda at maganda sa lalaking gusto mong mapangasawa at sa lalaking gusto mong mahalin habang buhay. So yan lamang masasabi ko, and thank you so much for watching. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Have a great day everyone, and see you on my next video. Bye!